mga residente ng Tabaco City na inilikas sa mga evacuation center na pipilitang bumalik sa kanilang mga tahanan na sakop ng permanent danger zone. Ito ay para bantayan umano ang kanilang mga pananim. Nag-uulat si Haji Caaminio mula sa Albay Live. Magandang gabi, pinagbabawal man ng Albay Provincial Government ay marami pa ring mga residente mula sa Tabaco City dito sa lalawigan na pilit na umuwi sa kanilang mga tahanan na sakop ng permanent at extended danger zone upang dumiskarte. Karamihan sa kanila ay umuwi para maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga hayop at mag-ani ng pananim. Isa sa aming naabutang nag-iigib ng tubig ay si Aling Marlene Borbor. Mag-iisang taon pa lamang siyang nakatira sa Tabaco City. Pero alam daw niya ang panganib ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Halos araw-araw siya umuwi sa kanila. Pinapayagan naman daw sila ng Philippine Army na bumalik sa kanilang tahanan. Yun nga lang ay may limitasyon o kondisyon silang ibinibigay. Maayos naman daw ang kanilang kondisyon sa mga evacuation centers at nakakatanggap sila araw-araw ng rasyon ng pagkain. Pero alam ni Marlene na sakaling itaas na sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon ay mahigpit na at hindi na sila pababalikin pa sa kanilang mga tahanan ng Philippine Army. At bagay na susundin naman daw niya kung kinakailangan. At alam nyo, habang inaakyat namin ang Bulkang Mayon, napansin namin may iba pang mga residente na nagsisiuwi nga dito sa Barangay Buang, dyan nga sa lungsod ng Tabaco. Nasa northeast quadrant kasi ng Bulkang Mayon ang naturang lungsod at pero hindi pa rin pinapayagan yung mga turista na magkaroon ng tourist activities sa may ibabaw nga ng Bulkang Mayon na ating tinungo kaninang hapon dyan sa may 3-kilometer radius permanent danger zone. At bagamat inaasahan nga na sa southeast quadrant ng Bulkang Mayon, inaasahang magflow yung pyroclastic materials. Ayon yan kay PVOX resident volcanologist Ed Laguerta. At hanggat maaari, una nang sinabi ni Albay Governor Joey Salceda na wag nang payagan ang mga residenteng bumalik pa sa permanent danger zone para maiwasan ang casualty sakaling ang pumutok ang bulkan. Samantala, para naman sa latest volcanic activity ng Bulkang Mayon na inilabas naman ng bulletin ng PVOX ay nagtala ito ng 3 volcanic earthquakes at isang rockfall event sa nakalipas na 24 oras. Samantalang mababa pa din ang amount ng sulfur dioxide nito na abot sa 299 o mahigit 200 pa na tons per day. Samantala, patuloy naman ang buhos ng ulan mula dito sa bayan ng Kamalig. Dito pa rin yan sa lalawigan ng Albay. Kasama ko pa din si Jeff Tuazon at Romel Tagwas. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Ako si Haji Caaminio. Maraming salamat, kasama ang Haji Caaminio.